Hi everyone, it's me, Miss Rochelle Poland. So, ang topic po natin for today is ang ating working permit. So, ma'am, ano po yung topic na yan? So, pakinggan nyo po itong mga sasabihin ko kasi ito po ay mahalaga sa inyo. Siyempre, especially sa mga candidates or may mga working permit ng hawak. So, ma'am, ano po yon? So, ito po ang ating working permits. Ma'am, paano malalaman kung original ang aming working permit? So, ito po ang ating working permits na original. Malalaman nyo pong original yung working permits kapag po meron pong stamp ang inyong likod ng working permits at syempre meron pong sign po ng ating government ng Poland sa atin pong mga working permit. At pangalawa, kung ang working permit nyo po, halimbawa cross-country ka, kung ang working permit nyo po ay tunay, malalaman nyo po yan kapag po na-input po kayo ng inyong agency or ng inyong consultant sa draw. So, isa na rin yan. So, syempre, ma'am, paano yun? So, lahat po ng details natin sa ating mga working permit ay lahat po yan ay hinahanap ng government ng Poland kapag po ini-input po namin ang isang clients or ang candidates natin na nag-apply. So, ayun. So, may isang man na mali po na may input namin dyan or numbers or letters po, hindi na po yan tatanggapin ng ating system. So, may error na po agad dyan. Makikita po ng email dun na ganito, may mali, may ganito, may... Hindi po yan magiging tama. Mali po kahit isang letter or numbers po yan, hindi po magbibigay ang ating government ng you success, ganun. So, wala na po yon. So, pangatlo, wag na wag nyo pong ipapakita sa ibang tao ang inyong mga working permit. Especially yung mga nag-a-apply pa lang. Walang problema kung nandito ka na sa Europe or nasa Poland ka na, Hungary ka na. Wala pong problema yun kahit ipakita mo pa kahit kanyang working permit mo. Wag lang nakasalukuyan na nag-a-apply ka. Especially pag nasa Pilipinas kayo at sa cross-country. Kasi pag yan pong inyong mga working permit ay na-input po ng ibang tao, halimbawa ako, nag-a-apply, tapos biglang may inis pala sa akin, ipinakita ko yung working permit ko na picturean, at bigla pong inilagay sa system, in-input po lahat ng mga details ninyo, hindi nyo na po magagamit ang inyong working permit. So, sayang ang pag-aantay ng working permit. Tapos, halimbawa, mag-i-issue na naman ng agency or consultant, mag-aantay na naman po kayo matagal para po magkaroon po kayo ng panibagong working permit. Hindi po ang iniisip nyo ay tama. Yung iba kasi akala nila kapag may working permit na sila, at nawala yung working permit nila, akala nila may Xerox na ibibigay ang company or ng inyong mga agency. Hindi po. Kailangan original po ulit yan. Ibig sabihin po yan, ibibigay na naman po natin yan sa government ng Poland para po naiintindihan ninyo na hindi kami pwede mag-send sa inyo ng Xerox copy, kundi original copy ulit na galing po sa government ng Poland ang inyong dapat na ma-receive na working permit. So, uulitin ko, wag na wag nyo pong i-share ang inyong mga working permit, especially sa mga hindi nyo kakilala o mga nagtatanong lang regarding sa pag-apply. At kayong may mga hawak na working permit, kayo lang po dapat ang manakakakita niyan at ang inyong consultant or inyong agency, uulitin ko, wag na wag nyo pong ise-send kahit kanino ang inyong working permit. Kasi ang working permit po ay napakahalaga. So, next topic naman po tayo sa susunod nating vlog. Once again, Miss Rochelle Poland, sana may natutunan po kayo. So, comment nyo po yung gusto po natin maging topic at gagawan po natin ng vlog yan. Bye!